Isang binatang lalaki ang nakaligtaan ng pinakamahalagang panayam sa kanyang buhay dahil pinili niyang tumulong sa isang estranghero. Hindi niya alam na ang estrangherong iyon ay ang mismong may-ari ng kumpanya. Maagang-maaga pa lang, nakatayo na si Carlos Soriano sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata sa 100 pagkakataon o ganoon ang pakiramdam niya. 24 na taong gulang siya, may matalim na mga matang pilit tinatago ang kanyang kaba. Suot niya ang isang navy blue na suit na perpektong bumagay sa kanyang payat na pangangatawan. 3 buwang pagiging part-time barista ang ginugol niya para lang makaipon at mabili iyon. Ang suit na iyon ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya at ngayong araw kailangang ito'y kuminang. Papunta siya sa Hernandez at Company. Hindi pa rin siya makapaniwala sa email na natanggap niya 2 linggo na ang nakalipas. Kilala ang prestihiyosong finance firm na iyon sa pagkuha ng mga nagtapos sa Ivy League. Pero sa kung anong paraan, napansin ang aplikasyon niya. Marahil dahil sa perpekto niyang GPA mula sa State University o dahil sa kahangahangang rekomendasyon ni Professor Winters. Anuman ang dahilan, alam niyang ito ang pagkakataong minsan lang dumarating. Maaaring magbukas ito ng mga pintong dati panaginip lang niya. Pinalaki siya ng isang masipag na inang solo na kayod kalabaw sa 2 trabaho para lang mapag-aral siya. Ipinangako ni Carlos sa sarili, magtatagumpay siya at ipagmamalaki siya ng ina. Nakapula ang petsang Abril 15 sa kanyang kalendaryo. Sa ibaba nito'y isinulat niya ng malaki. Simula ng kinabukasan, alas 7:45 ng umaga, tiningnan niya ang oras. Ang panayam ay sa alas 9:30 pero plano niyang naroon na ng alas 8:45. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng ilang minutong katahimikan para repasuhin ang kanyang mga tala at pakalmahin ang sarili. Ayon sa ulat ng panahon, may kaunting ulan pero wala namang nakababahalang babala. Kinuha niya ang leather portfolio, isang espesyal na bilin lang para sa araw na ito, at lumabas na. Kaya mo to, bulong niya sa sarili habang nililingon ang kanyang maliit na studio apartment. Sana, pagbalik niya, alaala na lamang ito. Pagkaahon niya sa subway station na 6 na block ang layo sa gusali ng Hernandez, nagsimula nang pumatak ang ulan. Hindi pa siya nakakalahating block, biglang bumuhos ang malakas na ulan, biglang dumilim ang langit, at ang kulog ay tila yumanig sa lupa. Huwag naman, bulong ni Carlos habang binibilisan ang lakad at sinisikap protektahan ang portfolio sa kanyang dibdib. Nandun ang lahat sa folder na iyon, ang kanyang resume, mga liham ng rekomendasyon, tala para sa panayam at maging isang maliit na financial analysis na inihanda niya para ipakita ang kanyang kakayahan. Kapag nabasa ito, mawawala ang lamang niya. Sa paligid niya, nagkakagulo na ang syudad dahil sa biglaang bagyo. Naghahanap ng masisilungan ng mga tao. Nababaligtad ang mga payong sa lakas ng hangin. Umaapaw ang tubig sa mga kalsada. Bumagal ang trapiko at nag-uumapaw ang hangin sa busina ng mga sasakyan. Nakakita si Carlos ng isang coffee shop sa unahan at agad itong pinasok kasabay ng iba pang naghahanap ng kanlungan. Tiningnan niya ang oras, alas 8:30 ng umaga. May oras pa, pero hindi humuhupa ang ulan. Sa likod ng mga basang bintana, nakikita niya ang mga dahon, basura at papel na tinatangay ng hangin. Pinakamalakas na ulan sa 5 taon. Ani ng isang barista habang naglilinis ng counter, tila kinakausap ang sarili. Baka bumaharaw sa financial district, dagdag pa nito. Bumagsak ang dibdib ni Carlos. Nandun mismo ang Hernandez at Company. Binuksan niya ang kanyang telepono para umbok ng masasakyan. Wala ni isang available. Lahat ay tila nagtatago o naghahanap din ng transportasyon. Paulit-ulit niyang ni-refresh ang app pero wala pa ring resulta. Maging ang taxi app ay pareho rin. Alas 8:35 ng umaga.
Nagsimula nang sumiklab ang kanyang kaba. Lumabas siya sa ulan, nabasa ang kanyang maayos na buhok at nagsimulang sumipsip ng tubig ang kanyang Amerikana. Mahigpit niyang niyakap ang portfolyo sa dibdib at nagsimulang tumakbo, sinusuyod ng tingin ang kalsada sa paghahanap ng taxi. Pagsapit ng alas 8:50 ng umaga, basang-basa na siya. Malayo pa rin ang gusali ng Hernandez, mahigit 1 milya. Ang kanyang dating makintab na sapatos ay sumasagitsit na sa tubig hanggang bukong-bukong. Ang medyas niya ay basang-basa at kumikiskis sa bawat hakbang. Sa isang mataong interseksyon, may nakita siyang taxi na naghahatid ng pasahero. Agad siyang tumakbo, kaway ng kaway. Ngunit bago siya makarating, may ibang taong naunang sumakay. Umalis ang taxi, iniwang nakatayo si Carlos sa baha, ang ulan ay bumubuhos sa kanyang mukha. 9:05 ng umaga, huli na siya. Wala na ang extra time na pinaghanda niya. Tuloy-tuloy pa rin siya, naglalakad takbo, halos habol ang hininga. Hindi lang dahil sa pagod, kundi sa pangambang lalong lumalaki. Mabagsik ang job market, lalo na para sa mga bagong graduate na walang koneksyon. Ang panayam na ito ang bunga ng ilang buwang pagpupunyagi, pag-a-apply, pagtanggap ng mga rejection, pagbangon muli. Kung mawawala ang tsansang ito, may bus na dumaan at binuhusan siya ng maruming tubig. Hindi na siya umimik. Ang utak niya'y umiikot sa oras, sinusubukang kalkulahin kung may pag-asa pa. 9:15 ng umaga, sa wakas, nakita na niya ang gusali ng Hernandez. Ang makintab nitong salamin ay tila ng insulto sa gitna ng unos. Sumiklab ang bahagyang pag-asa. Baka makalusot pa siya. O ilang minuto lang ang pagka-late. Siguro naman maiintindihan nila dahil sa tindi ng panahon. Pinilit niyang pabilisin pa ang lakad kahit ang kanyang basang portfolyo ay bumabagsak sa dibdib at ang kanyang suit ay kumakapit sa balat. Ang ulan ay hindi na lang istorbo, isa na itong tunay na balakid na kailangan niyang labanan. Ngunit habang tatawid na siya ng kalsada, isang tunog ang nagpahinto sa kanya. Isang tinig, matanda, mahina at malinaw na nasa kapighatian na nagmumula sa isang eskinita sa tabi ng kalsada. Ang lalaki, nakasuot ng mamahaling overcoat na ngayon ay basang-basa, ay tantiyang nasa 70 taong gulang na. Ang kanyang pilak na buhok ay dumikit na sa kanyang noo habang pilit niyang ginagamit ang isang jack na tila ayaw makisama. Walang kwentang gamit, bulong ng matanda. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang ilagay ito sa ilalim ng kotse. Tumingin si Carlos sa kanyang relo, 9:18 ng umaga. 12 minuto na lang bago ang panayam at ilang bloke pa ang layo niya. Bawat segundo ay mahalaga na ngayon. Isang tinig sa loob niya ang nagsabing magpatuloy na siya. Ito ang kinabukasan mo. Hindi mo ito maaaring ipagsapalaran. May ibang tutulong, pilit niyang pangangatwiran. Pero halos walang tao sa bangketa. May ilang nagmamadaling dumaan, nakayuko at iniingatan ang sarili sa ulan. Wala ni isa ang huminto. Ang matanda ay mukhang mahina at palalalang nabubuwisit sa bawat palyadong pagtatangkang maayos ang jack. Pumikit si Carlos at isang alaala ang bumalik. Ang tinig ng kanyang ama, matatag at malinaw. Ang ginagawa mo kapag walang nakakakita, iyan ang tunay mong pagkatao. Namatay ang kanyang ama noong 14 na taong gulang pa lamang siya, pero nanatili sa kanya ang mga salitang iyon, nagsilbing gabay sa buhay. Nakakainis, bulong ni Carlos. Alam na sa sarili na hindi siya makakapagpatuloy. Tumakbo siya patungo sa matanda na napatingin sa kanya na may gulat at pagtataka. Ginoo, hayaan niyo na po akong tumulong, sabi ni Carlos, nilakasan ang boses upang marinig sa lakas ng ulan at hangin. Napawi ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Salamat sa Diyos. Akala ko kaya ko pa, pero hindi na ako kasing bilis gaya ng dati. Wala ang aking driver ngayon at akala ko kaya ko na mag-isa. Maingat na inilagay ni Carlos ang kanyang basa ng portfolyo sa likod ng kotse sa bukas na pinto.
umaasang kahit paano'y maprotektahan ito. Hinubad niya ang kanyang sirang suit jacket, ang pinakamagandang damit na meron siya, at inilatag ito sa basang kalye para may mapaluhuran siya. Kinuha niya ang jack at sumuot sa ilalim ng kotse upang magtrabaho. Hindi kayo dapat nasa labas ngayong bagyo, sabi ni Carlos habang inaayos ang jack sa tamang pwesto. Hindi inaasahan ng lahat ang ganitong panahon. Pinanood siya ng matanda ng may interes. Hindi pa ako lumiban sa trabaho sa loob ng 47 taon. Hindi ako papipigil ng konting ulan. Tumigil ito saglit habang pinapanood si Carlos na mabilis at seryoso sa ginagawa. Parang nagmamadali ka rin, hiho. Ngumiti si Carlos ng kaunti habang pinapaikot ang jack. Oo, may job interview ako. Malaking oportunidad sa totoo lang. Tumango ang matanda. At tumigil ka pa rin para tumulong sa isang estrangherong may sira ang gulong. Umakyat na ang kotse. Hindi naman kayo basta estranghero, sagot ni Carlos. Pwedeng mangyari sa kahit sino ang maflatan ng gulong. Bumuhos ang ulan sa kanyang likod, dumiretso sa puting long sleeve na ngayon ay halos see-through na, pero patuloy pa rin siya. Ilang minuto lang, natanggal na niya ang siraang gulong. Ang kanyang mga kamay ay marumi na at hindi na siya mukhang propesyonal gaya kanina. Sa kabutihang palad, ayos pa ang reserbang gulong sa trunk. Mabilis at maayos niya itong napalitan gamit ang karanasang nakuha niya nung nagtatrabaho siya sa talyer ng kanyang tiyo noong high school. Mahinahon niyang hinigpitan ang mga tornilyo. Malapit na, sabi niya, sinilip ang relo, 9:27 ng umaga. Halos tapos na ang oras ng panayam, ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman. Pinili niya ang tama at hindi niya ito pagsisisihan. Ang matanda, nakatayo na ngayon malapit sa trunk para sa kaunting silong, ay tahimik na pinapanood siya. Sanay ka sa mga tools, wika nito. Bihira na yan sa mga kabataan ngayon. Tumawa si Carlos. Pinilit ako ng tiyo ko na matutong magpalit ng gulong bago niya ako pinagamit ng truck niya. Sabi niya, dapat alam ng bawat lalaki kung paano ito gawin. Matino ang tiyo mo, sagot ng matanda. Pwede ko bang malaman kung saan ang interview mo? Tinapos ni Carlos ang paghihigpit ng huling tornilyo at ibinabana ang kotse. Hernandez and Company. Ilang block pa roon, isa itong financial firm. May biglang nagbago sa ekspresyon ng matanda, tila gulat o pagkilala. Kilala ko sila, sabi niya. Mahigpit sila sa oras kung tama ang alala ko. Opo, ganyan nga sila, sagot ni Carlos. Mahinahon kahit may bigat sa loob, pero minsan mas mahalaga pa rin ang paggawa ng tama kaysa sa pagiging nasa oras. Tumaas ang kilay ng matanda. Kahit na trabaho ito na maaaring magbago ng buhay mo? Tumayo na si Carlos, pinunasan ng kamay sa kanyang maruming pantalon. Kahit na ganon, kailangan nyo ng tulong. Hindi ko kayang balewalain yon. Medyo humina na ang ulan pero huli na ang lahat. Pinulot ni Carlos ang basang-basang portfolio at kinuha ang kanyang maduming jacket. Para siyang lumangoy sa bagyo habang nakasuot ng pormal na damit. Hatid na kita, alok ng matanda, sabay turo sa kotse. Yan man lang ang maibabalik ko sa taong tumigil nang ang lahat ay nagpatuloy lang. Tiningnan ni Carlos ang kanyang relo, 9:33 ng umaga. Lumipas na ang oras ng kanyang panayam. Gayunpaman, marahil kung maipapaliwanag niya ang nangyari at mapapatunayan na nakarating siya ron, kahit na huli, baka pakinggan pa rin siya. Lubos kong pinahahalagahan ang pagsakay. Salamat po, Ania. Pag-akyat sa passenger seat, sinikap niyang huwag mabasa ang malinis na leather interior ng kanyang basang damit. Ang matandang lalaki ay umupo sa likod ng manibela na may nakakagulat na liksi para sa kanyang edad. Hernandez and Company, tama ba? Tanong nito. Opo, Ginoo, tugon ni Carlos. Bagamat sa tingin ko, wala na ring saysay. Huli na ako.
Pumasok ang kotse sa kalsada na halos walang ingay habang tinutulak ng mga wiper ang unti-unti ng humihinang ulan. Maingat ang pagmamaneho ng matanda, tila sanay na sanay sa pagbagtas sa mga binahang daan. Ano ang pangalan mo, binata? Tanong ng matanda. Carlos Soriano. Tumango ang lalaki. May munting ngiti sa gilid ng kanyang labi. O siya, Carlos Soriano. May mga pagkakataon sa buhay na sinusubok tayo kung sino talaga tayo. Inilahad niya ang kanyang kanang kamay habang ang kaliwa ay nanatili sa manibela. Ako si Theodore. Nakipagkamay si Carlos, napansin ang lakas ng kapit at ang eleganting relo na sumisilip sa ilalim ng manggas ng coat. Salamat sa pagsakay, Theodore. Talagang pinahahalagahan ko ito. Hindi, Carlos, mahinahong tugon ni Theodore. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Habang papalapit ang sasakyan sa napakataas na gusali ng Hernandez, tila tumigil ang tibok ng puso ni Carlos. Ang 85 palapag na estruktura ay bumaon sa kulay abo ng ulap, ang salamin at bakal nito ay kumikislap kahit sa mapanglaw na liwanag. Sumisigaw ito ng kapangyarihan at tagumpay. Sa kabila ng unos, napuno si Carlos ng kaba. Ngunit ngayon, halos 40 minuto na siyang huli. Alam niyang maliit na ang pag-asang matanggap pa. Tumigil si Theodore sa tapat ng pangunahing entrada. Narito na tayo, anya, tumingin kay Carlos na may halong paghimok at panghihinayang sa mga mata. Suwertehin ka nawa roon sa loob. Maraming salamat muli sa pagsakay, sabi ni Carlos habang kinukuha ang kanyang basang portfolio. Huminto siya sa pagbukas ng pinto, saka idinagdag, at salamat sa pag-unawa kung bakit hindi ko kayang balewalain yon. Mabagal na tumango si Theodore. Sa mga sandali ng kahirapan, lumalabas ang tunay nating pagkatao, Carlos. Huwag mong kalilimutan yon. Huminga ng malalim si Carlos at lumabas sa maalinsangang hangin. Tumigil na ang ulan pero basang-basa pa rin siya, lukot-lukot at halatang pagod. Habang tumatawid siya sa plaza ng entrada, pumalumpalo ang kanyang sapatos sa bawat hakbang. Sa loob ng marangyang lobby, sinalubong siya ng malamig na bugso ng aircon na tila nagyayelong dumikit sa kanyang basang damit. Napakislot siya. Tiningnan siya ng mga gwardya sa likod ng marmol na mesa, halatang nagulat lalo na sa munting baradong tubig sa paanan niya. Magandang umaga, aniya, sinubukang maging kumpiyansa. Ako po si Carlos Soriano, may panayam po sana ako ngayong umaga, 9:30 sa Hernandez at Company. Tiningnan ng isa sa mga gwardya ang listahan at bahagyang tumango. Oo, Mr. Soriano, kasama ka sa talaan. Itinuro niya ang hanay ng elevator, 42 palapag. Pero paalala lang po, mahigpit sila sa oras. Nauunawaan ko, salamat po. Ang biyahe sa elevator ay parang kabaligtaran. Mabilis ang pag-angat, pero mabagal ang bawat segundo. Ipinahid ni Carlos ang kamay sa kanyang basang buhok at pinunasan ang mukha gamit ang panyo. Umaasang kahit paano ay magmumukhang maayos. Ang refleksyon niya sa makinang na pinto ng elevator ay nagpapakita ng isang binatang tila inabutan ng bagyo. Sa isang banda, totoo nga. Sa 42 palapag, sinalubong siya ng tahimik na karangyaan, malambot at gininto ang liwanag, mga modernong likhang sining sa dingding na may madilim na kahoy. Sa gitna, isang receptionist desk na makabago at elegante, at sa likod nito ay isang babaeng naka-navy blue na suit walang kapintasan. Tumingala ito paglapit niya. Magandang umaga, bungad ni Carlos, bahagyang nanginginig ang boses. Ako po si Carlos Soriano. May nakatakda po akong panayam ngayong 9:30. Alam kong huli na ako at humihingi po ako ng paumanhin. Nagsimula siyang magpaliwanag. May matandang lalaki po na naabutan kong may problema sa gitna ng bagyo at ako... Ngunit itinaas ng babae ang kamay upang siya'y patigilin. Magalang, ngunit matatag ang anyo.
Mr. Soriano, nakita ko ang pangalan mo rito, ngunit lumipas na ang iyong oras. Lumipat na si Mr. Brennan sa susunod na naka-schedule. Pakiusap, sabi ni Carlos, bahagyang yumuko pasulong. Matagal ko pong pinaghandaan ito, kahit 5 minuto lang po upang makapagpaliwanag. Paumanhin, aniya. Ngunit malinaw po ang tagubilin ni Mr. Brennan. Sa Hernandez at Company, ang pagiging maagap ay higit pa sa patakaran. Ito'y salamin ng iyong profesionalismo at respeto. Tiningnan niya ang basa at lukot na kasuotan ni Carlos. Maaari niyo pong iwan ang inyong resume kung nais ninyo. Kapag may nabakanteng posisyon, kami na po ang makikipag-ugnayan. Nananatiling magalang ang boses niya pero alam ni Carlos ang ibig sabihin, magalang siyang tinatanggihan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, bumagsak ang mga balikat. May pag-asa po bang makausap ko si Mr. Brennan ng kahit isang sandali lang? Hindi gumalaw ang babae. May mga panayam siya hanggang tanghali at sunod-sunod na pulong pagkatapos. Maaari ko pong ipaabot ang inyong mensahe pero iyon na lamang ang aking magagawa. Nanatiling nakatayo si Carlos, patuloy ang pagtulo ng tubig mula sa kanyang jacket, basang-basang sapatos sa carpet. Doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng kanyang naunang desisyon. Isinuko niya ang pinakamagandang pagkakataon niya para sa isang estrangherong may sira ang gulong. At ngayon, malinaw na ang kapalit ng pagpiling iyon. Nauunawaan ko, sa wakas ay sabi ni Carlos, mahina at mabigat ang boses sa pagkabigo. Maaari mo po bang iparating kay G. Brennan na taos puso akong humihingi ng paumanhin sa hindi pagdating sa panayam at lubos akong magpapasalamat kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na ito'y ma-schedule muli. Inilabas niya ang isa sa mas tuyong kopya ng kanyang resume mula sa kanyang sirasirang portfolio. Isa ito sa iilang dokumentong nakaligtas sa pagkabasa ng ulan. Basa pa rin ang mga gilid, isang malungkot ngunit akmang simbolo ng kanyang unti-unting naglalahong pag-asa. Ipapaabot ko ito sa kanya, tugon ng receptionist, bahagyang lumambot ang tinig. Marahil ay napansin niya kung gaano kahirap para kay Carlos na manatiling matatag. Salamat, sabi niya ng taos-puso. Habang siya'y papalayo, may biglaang pumasok sa kanyang isipan. Maari ko po bang malaman, sino po ang kasama ni G. Brennan sa panel ng panayam? Ang hiring team ngayon ay sina G. Brennan, Jean G. Yoshida mula sa International Accounts at G. Harrington mula sa Risk Department, sagot ng babae. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, idinagdag niya, Ginoong Soriano, nangyayari talaga ang ganitong mga bagay. Ito'y sinabing pampalubag loob, ngunit parehong alam nilang dalawa ang totoo. Hindi basta nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ang Hernandez at Company. Ang makuha lang ang panayam ay parang nanalo na sa loto. Habang mabagal na naglalakad si Carlos pabalik sa elevator, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa loob. Ang mahinang tunog ng elevator na dumating ay tila hudyat ng katapusan ng isang panaginip. Isang panaginip na nagsimula pa noong una niyang klase sa finance sa kolehiyo. Habang bumababa sa lobby, pinayagan niyang sumagi sa isip ang pagdududa. Mali ba ang naging desisyon niya? Kung nagpatuloy lang siya sa paglalakad at binaliwala ang matandang may sira ang gulong, sana'y naroon siya ngayon sa silid ng panayam, nakikipagkamay sa mga tagapamahala, pinatutunayan ang kanyang galing. Sa halip pauwi na siya, sirang-sira ang kanyang suit, wasak ang pagkakataon at tanging kwento lang ang kanyang napala. Ang lobby ng gusali ay tila mas malamig at mas enggrande ngayon. Para bang kinukutya siya ng makikinis nitong pader at makinang nasahig, mga simbolo ng tagumpay na halos abot kamay na pero biglang nawala. Sa labas, unti-unti nang lumilinaw ang kalangitan, sumilip ang araw, pinapailaw ang paligid sa ginintuang liwanag, na parabang nanunukso sa kanya sa pinakamasamang sandali ng kanyang karera.
Habang mabagal siyang naglalakad sa bangketa, lumulubog ang kanyang basang sapatos sa bawat hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang job search app. Alam niyang hindi pa siya pwedeng sumuko. May mga maliliit pang kumpanyang pinansyal na may bakanteng posisyon. Wala nga itong katumbas na prestihiyo o pag-angat ng karera tulad ng Hernandez, pero magandang panimula pa rin at kailangan na ni Carlos ng kahit ano agad. Huminto siya sa isang pedestrian lane, naghihintay sa pagbabago ng ilaw at naalala niya si Theodore. Ang pasasalamat ng matanda ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Ang pasasalamat na iyon ay may kahulugan. Sa mundong tila laging tungkol sa tubo o talo, mahalaga pa rin kay Carlos ang pagtulong sa kapwa dahil lamang ito ang tama. May respeto pa rin ako sa taong nakikita ko sa salamin, bulong niya habang bumukas ang ilaw sa pagtawid at tinawid niya ang kalsada palayo sa Hernandez and Company at sa lahat ng kinakatawan nito. Sa kanyang likuran, kumislap ang matayog na gusali sa sinag ng araw. Ang refleksyon sa salamin ay tila tahimik na saksi sa pangyayari. Isang binatang pinili ang kabutihan kaysa ambisyon, integridad kaysa oportunidad. 3 araw na ang lumipas mula nang ang bagyo ay binasa ang kanyang suit at winasak ang kanyang malaking pagkakataon. Ngayon, ang sinag ng araw ay pumapasok sa kanyang masikip na studio apartment habang siya'y nakayuko sa harap ng laptop, nire-rebisa ang kanyang resume sa ika-5 pagkakataon ngayong umaga. Ang kanyang suit sa wakas ay nalinis, ngunit may kabiguan sa presyo, nakasabit sa pintuan ng aparador. Paalala ito ng kanyang matataas na pag-asa at kung gaano kabilis itong nawala. Junior Financial Analyst, bulong ni Carlos habang nagbabasa ng mga job postings. Mas mababa ang sahod ng mga posisyong ito kaysa sa nauna niyang inasam at wala ring gaanong prestihyo. Pero wala siyang magagawa. Uubos na ang ipon niya at hindi naghihintay ang upa. Tumunog ang cellphone niya sa tabi niya, nanay niya iyon. Nakangiti ang mukha nito sa screen. Nag-alinlangan si Carlos. Hindi pa niya nasasabi sa kanyang ina ang tungkol sa hindi niya pagdalo sa panayam. Labis ang tuwa nito noong unang ibinalita niya ang balita. Ayaw niyang madismaya ito. "Hi ma," bati niya, sinubukang maging masigla ang tono. "Hi anak, iniisip kita buong umaga. Kumusta ang paghahanap ng trabaho?" May bumara sa lalamunan ni Carlos. Malapit na niyang sabihin ang totoo nang biglang may pumasok na bagong tawag. Tiningnan niya ang screen, isang hindi kilalang numero pero mula sa lungsod. "Tatawagan kita ulit mamaya, mukhang may lead ito sa trabaho." "Sige anak, go, kunin mo na," sagot nito ng may sigla. Lumipat si Carlos sa bagong tawag. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Carlos Soriano speaking. "Magandang hapon, Ginoong Soriano," sabi ng isang matigas at profesional na tinig. "Ako si Gloria Solaris, Executive Assistant ng CEO ng Hernandez at Company. Tumatawag ako upang isaayos ang panayam ninyo ngayong hapon 2:00. Kayo po ba ay available?" Napahinto ang tibok ng puso ni Carlos. "Hernandez and Company?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. Oo, available ako. Pero akala ko po..." Tumigil siya, hindi alam kung paano itutuloy. Mainam, tuloy ni Gloria na parang walang nangyari. "Pumunta po kayo sa reception sa ika-85 palapag, hindi sa HR department. Ang pulong ay gagawin sa executive offices." Napakurap si Carlos, gulat na gulat. Alam ko po kung saan yon. Salamat." "Maaari ko po bang itanong," dagdag niya, "kung bakit ako binibigyan ng isa pang panayam? Naimiss ko po ang nakaschedule kong oras noong isang araw." Saglit na katahimikan. "Ikinalulungkot ko po, G. Soriano. Wala akong detalyeng ganyan. Inutusan lang po akong isaayos ang pulong. Ayos pa rin po ba ang 2:00? "Opo, ayos na ayos," sagot niya agad. "Magaling, magkita po tayo mamaya." At natapos ang tawag. Napatitig si Carlos sa kanyang telepono, hindi makapagsalita. Ika-85 palapag,
Hindi iyon pinupuntahan ng mga aplikante. Doon nagtatrabaho ang pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Isa ba itong uri ng magalang na pagtanggi? Baka gusto lang nilang ipabatid ang masamang balita ng harapan para hindi masyadong masakit. Pero parang hindi tama. Hindi ugali ng Hernandez at company na aksayahin ang oras ng mga executive sa mga aplikanteng hindi pumasa. Tumingin si Carlos sa orasan, 11 at 17 ng umaga. Mas mababa sa 3 oras na lang ang natitira. Sa pagkakataong ito, wala nang bagyo, wala nang hindi inaasahang abala. Maaga siyang darating, handang-handa para sa kung anuman ang layunin ng misteryosong pulong na ito. Pagsapit ng alas 11:15 ng hapon, bumaba si Carlos mula sa isang taxi sa harap ng gusaling Hernandez, larawan ng isang batang propesyonal. Malinis ang kanyang suit, maayos ang gupit, at makinang ang sapatos. Maliwanag ang langit sa itaas, tuyo at malinis ang mga bangketa. Parang ibang mundo ito kumpara sa kaguluhan ng kanyang huling pagbisita. Magandang hapon, sabi niya nang may kumpiyansa sa guard sa seguridad. Carlos Soriano, may appointment po ako ng alas 2 sa ika-85 palapag. Tumingala ang gwardya, bahagyang napataas ang kilay sa gulat. Oo, nasa listahan po kayo, Ginoong Soriano. Iyan po ang executive floor. Iniabot nito ang espesyal na access badge. Diretso na po kayo, nasa kanan ng elevator. Tahimik na umakyat ang eksklusibong elevator, tinutulak si Carlos patungo sa hindi pa alam na kapalaran. Muling sumiklab ang kanyang kaba. Bakit kaya may gustong makipagkita sa kanya mula sa antas ng mga executive? Ano kaya ang tunay na naghihintay sa itaas? Pagbukas ng pinto, bumulaga kay Carlos ang isang lugar na napaka-elegante. Tila minamaliit ang ika-42 palapag. Mga tunay na painting ang nakasabit sa mga pader, hindi mga kopya. Ang mga kasangkapan ay tila gawa espesyal. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay nagbigay ng nakamamanghang tanawin ng lungsod. Ginoong Soriano, bati ng isang babaeng may ngiti. Suot niya ang isang perpektong suit at kilos ay punong-puno ng propesyonal na kumpiyansa. Ako po si Gloria Solaris, ang nakausap niyo kanina. Salamat sa pagdating sa maikling paanyaya. Salamat po sa imbitasyon, tugon ni Carlos habang nakikipagkamay. Bagamat, aaminin ko, hindi ko pa rin alam kung bakit ako narito. Ang ngiti niya ay hindi nagbigay ng palatandaan. Malalaman ninyo rin po sa ilang sandali. Maaari ko po ba kayong alukin ng tubig o kape habang naghihintay? Tubig lang po, salamat. Habang lumalayo si Gloria, huminga ng malalim si Carlos at tumingin-tingin sa paligid. Narito siya sa puso ng Hernandez at Company, kung saan ginagawa ang mga desisyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, kung saan tahimik na isinasagawa ang mga pagsasanib at estratehiya para sa hinaharap. Bumalik si Gloria, dala ang isang malinaw na basong kristal na may tubig. Ginoong Soriano, maaari na po kayong kausapin ng CEO. Halos mabulunan si Carlos. Ang CEO, ulit niya, hindi makapaniwala. Ang CEO ng Hernandez and Company ay walang iba kundi si Theodore Hernandez mismo, isang personalidad na iconic sa larangan ng pananalapi na bihirang makita ng mga empleyado. Madalang siya sa media at hindi kailanman dumadalo sa karaniwang panayam. Ano kaya ang kailangan niya kay Carlos? Sinundan niya si Giningrin Solaris sa isang mahabang pasilyong may mga larawan ng makasaysayang tagumpay ng kumpanya, mula sa pagkakatatag nito noong 37 taon hanggang sa pagbangon mula sa mga pagbagsak ng merkado at paglawak sa iba't ibang kontinente. Sa dulo ng pasilyo ay isang malapad at marangyang pinto. Kumatok si Gloria ng marahan sa kabinuksan ito. Narito na po si Ginoong Soriano, Ginoo. Isang pamilyar na tinig ang sumagot mula sa loob. Papasukin mo siya, Gloria. Mabilis ang tibok ng puso ni Carlos.
pumasok siya sa isang maluwag at maliwanag na opisina. Mula sa sahig hanggang kisame ang mga bintana na nagpakita ng buong lungsod. Sa dulo, isang malaking mesa ang nakatalikod sa kanya. Ang nakaupo roon ay nakatingin palabas ng bintana. Ginoong Soriano, sabi ni Gloria ng formal, ipinapakilala ko po si Ginoong Theodore Hernandez, punong tagapagpaganap ng Hernandez and Company. Dahan-dahang umikot ang upuan. Nanlaki ang mga mata ni Carlos, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Naroon, nakaupo sa likod ng mesa, ang matandang lalaki sa ulan, ang taong tinulungan niyang palitan ang gulong, ang taong ipinagpalit niya sa kanyang panayam. Kumusta muli, Carlos? Sabi ng matanda, tumayo na may banayad ng ngiti. Sa tingin ko'y hindi natin natapos ang ating pag-uusap. Nanatiling nakatayo si Carlos, hindi makagalaw. Ang lalaking inakala niyang isang ordinaryong driver lang ay isa pala sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya at ang mismong tagapagtatag ng kumpanyang gusto niyang mapasukan. Maupo ka, Carlos, sabi ni Theodore habang itinuro ang upuan sa harap niya. Sigurado akong gugustuhin mong maupo. Tahimik na naupo si Carlos, tinatangkang intindihin ang lahat ng nangyayari. Ginoo, hindi ko po talaga alam na kayo ay... Yan mismo, Carlos, sagot ni Theodore habang nagniningning ang mata sa tuwa, ang dahilan kung bakit napakahalaga sa akin ng ating pagkikita. Umupo si Theodore Hernandez ng marahan. Ang mga matay matalim pa rin, gaya ng noong araw na yon sa ulan, tahimik na sinusuri, tahimik na pinahahalagahan. Ang silid ay sumasalamin sa kapangyarihan. May mga parangal sa mga dingding, mga perpektong nakasalansang na magasin ng pananalapi, at ang lungsod na lumalawak sa likuran ng kanyang bintana. Nakaramdam ng liit si Carlos sa gitna ng napakalaking opisina, ngunit may isa pa siyang naramdaman, respeto. Halatang gulat ka, ani Hernandez, na may bahagyang tawa. Pero siguro, hindi kasing gulat ko noong isang binatang basang-basa, suot ang sirang suit, ay nagkusang tumulong sa isang matandang estranghero sa tabi ng daan. Pilit nilunok ni Carlos ang bumabara sa kanyang lalamunan. Ginoo, kung alam ko lang po. Itinaas ni Theodore ang kamay para patigilin siya. Yan mismo ang punto, Carlos. Hindi mo alam. Wala kang ideya na pagmamay-ari ko ang gusaling ito o ang 12 ng iba pa. At gayon paman, pinili mong tumigil at tumulong. Yumuko si Theodore, iniunan ang mga siko sa makinang ibabaw ng kanyang mesa. Wala kang ideya na ang pagtulong sa akin ay hahantong sa kahit ano. Sa katunayan, sigurado kang may mawawala sa'yo. Isang bagay na mahalaga. Tumayo ang bilyonaryo, mabilis at matatag sa kabila ng kanyang edad, at lumakad patungo sa bintana. 57 taon na ang nakalipas, sinimulan ko ang kumpanyang ito gamit lamang ang isang pangarap at isang pautang mula sa aking biyenan. Noon, ang apelyidong Hernandez ay walang ibig sabihin. Humarap siyang muli kay Carlos. Alam mo ba kung bakit nananatiling matatag ang Hernandez at Company samantalang marami ng iba ang bumagsak? Inalala ni Carlos ang kanyang natutunan sa paaralan at maingat na sumagot. Sikat po ang inyong mga investment strategies, Ginoo, at ang inyong risk models ay pinag-aaralan sa karamihan ng finance programs. Tumango si Hernandez, bakas ang kaunting pag-apruba. Magagandang punto, pero bahagi lang yan ng kwento. Ang kumpanyang ito'y tumagal dahil sa isang bagay, integridad. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Maaaring kumita ng pera sa maraming paraan, Ginoong Soriano, pero reputasyon, habang buhay ang kailangan para kitain at isang iglap lang para mawala. Bumalik siya sa kanyang upuan, nakatutok ang mata kay Carlos. 3 araw na ang nakalipas, nagpasya akong gumawa ng isang hindi pangkaraniwan. Ako mismo ang nagmaneho papasok sa trabaho.
Nagalit ang misis ko, galit din ang aking mga bodyguard, dagdag niya na may konting tawa. Pero kailangan kong paalalahanan ang sarili ko kung ano ang pakiramdam na maging simpleng si Theodore, hindi si Mr. Hernandez na CEO. Tahimik na nakinig si Carlos na pagtatantong higit pa sa kwento ang kanyang naririnig, binibigyan siya ng konteksto sa isang sandaling maaaring magbago ng kanyang buhay. At pagkatapos, patuloy ni Theodore, parang sinadya ng tadhana, sumabog ang gulong ko sa gitna ng pinakamalalang bagyong naranasan natin nitong mga taon. Bahagya siyang natawa. Nakakainis noong una, pero naisip ko ang irony, isang lalaking may bilyones sa pangalan, nakatirik sa daan, walang magawa sa gitna ng ulan. Binuksan niya ang isang drawer at inilabas ang isang bagay na agad nakilala ni Carlos, ang kanyang leather portfolio, ang parehong naulanan at nabasa noong araw ng bagyo. Naiwan mo ito sa kotse ko, sabi ni Hernandez habang iniabot ito. Nagka-interes akong basahin ang iyong pagsusuri tungkol sa emerging markets ng Southeast Asia. Napakahusay, lalo na para sa isang bagong graduate. Napabuka ng bahagya ang mata ni Carlos habang palipat-lipat ang tingin sa portfolio at kay Hernandez. Salamat po, Ginoo, pero nalilito pa rin po ako. Bakit po ako narito? Hindi mo pa rin ba alam? Tanong ni Hernandez habang sumandal. Taon-taon, nakakatanggap kami ng daan-daang aplikasyon mula sa mga graduate ng mga kilalang business school, Harvard, Wharton, kung ano-ano pa. Lahat sila may perfect GPA, internship sa malalaking kumpanya at koneksyon sa mga makapangyarihang pamilya. Itinuro niya ang tanawin sa labas ng bintana. Pero ilan kaya sa kanila ang titigil sa gitna ng bagyo para tulungan ang isang estrangherong may flat tire? Alam na alam nilang maaaring masira ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay nila. Mahinang sagot ni Carlos, kaunti lang po. Eksakto, tugon ni Hernandez, malapit na sa wala. Pindot niya ang isang button sa mesa. Gloria, pakiabot ang file. Ilang sandali pa, pumasok si Gloria Solaris, dala ang isang makapal na folder at maingat itong inilapag sa mesa bago muling lumabas. Pagkaalis mo nung araw na yon, sabi ni Hernandez habang binubuksan ang folder, nagsaliksik ako, napakahusay ng iyong academic record, lalo na't nagtatrabaho ka ng part-time habang nag-aaral. Pinuri ka ng mga profesor mo dahil sa iyong disiplina at galing. Binuklat niya ang mga papel, pero ang talagang humuli sa aking atensyon ay ang mga sinabi ng iyong dating mga amo. Sabi ng manager sa coffee shop, nanatili ka ng gabing iyon nang may naiwan ng isang customer ng kanyang laptop para lang matiyak na maibalik ito. Ang supervisor mo sa library binanggit na ginugol mo ang winter break sa pag-aayos ng isang filing system na matagal nang napabayaan, nang hindi ka inutusan at hindi ka rin binayaran. Naramdaman ni Carlos na sumisikip ang dibdib. Ginawa niya ang mga bagay na iyon dahil tama, hindi dahil may nakakakita. Isinara ni Hernandez ang folder. Magaling ang proseso namin sa pagkuha ng matatalinong empleyado, pero hindi nito nasusukat ang karakter. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Carlos. Diyan ko kailangang gumamit ng ibang paraan. Mahina ang boses ni Carlos. Yung flat tire, hindi yon scripted. Kung yan ang iniisip mo, yan ni Hernandez na may ngiti. Totoo ang sira. Karaniwan, ang driver ko ang aasikaso noon, pero binigyan ko siya ng day off. Yung timing lang. Sabihin na lang nating kakaibang pagkakaton. Muli siyang tumayo at iniabot ang kamay. Carlos Soriano, nais kitang bigyan ng posisyon dito sa Hernandez at Company, hindi bilang junior analyst, mas mataas pa roon, kundi bilang aking personal assistant. Tumayo si Carlos, hindi tiyak kung kaya siya ng kanyang tuhod. Nakipagkamay siya, naguguluhan at hindi makapaniwala. Personal assistant niyo po? Ginoo, hindi ko po alam kung kwalipikado ako sa ganoong responsibilidad. Angkin mo yan, maring sagot ni Hernandez. Taglay mo ang hinahanap ko, maaring matutunan ang finance. Pwedeng sanayin sa spreadsheet at teorya,
Pero ang uri ng integridad na ipinakita mo noong araw na iyon, hindi yan matuturo. Lumibot siya sa mesa, marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Carlos, isang tahimik na kumpirmasyon. Ang kinabukasan ng kumpanyang ito ay hindi lang nakasalalay sa profit margins at balance sheets. Nakasalalay ito sa mga taong marunong pumili ng tama, kahit hindi maginhawa, kahit mahirap, kahit may kapalit. Kailangan ko ng mga taong nakapaligid sa akin na nakakaunawa niyan. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Hernandez. Bahagyang tumuwid ang tindig ni Carlos na pagtatantong seryoso at mabigat ang alok. Ano po mismo ang magiging tungkulin? Tanong niya. Makakatrabaho mo ako ng direkta sa mga proyektong mataas ang antas, paliwanag ni Hernandez. Dadalo ka sa mga pulong ng board, makikibahagi sa mga sesyon ng estratehiya at makakakuha ng totoong pananaw kung paano talaga pinapatakbo ang negosyong ito mula sa itaas pababa, hindi kabaligtaran. Naging seryoso ang kanyang tono, hindi ito magiging madali. Mahaba ang mga oras, ang mga inaasahan, mas mahaba pa. Palagi kang pagmamasdan ng mga veterano sa larangang ito, mga profesional na mas matagal na rito kaysa sa edad mo. Hindi nagpatinag si Carlos, hindi po ako takot sa matinding trabaho. Hindi ko rin iniisip na takot ka, sagot ni Hernandez na may banayad na ngiti, isang ngiting may dalang dekadang karanasan. Tumingin siya sa bintanang nagbibigay tanaw sa buong lungsod. At siyempre, kasama sa posisyong ito ang isang package ng kompensasyon na akma sa responsibilidad. Ang panimulang sweldo mo ay triple sa natatanggap ng mga entry-level analyst. May performance bonuses at kalaunan, stock options. Napakurap si Carlos. Ang halagang binanggit ni Hernandez ay labis. Magbabago ito ng lahat. Mababayaran niya ang student loans, maililipat ang ina sa mas maayos na tirahan, baka kahit mapagretiro na ito ng maaga. Bakit ako? Tanong niya, mahina ang tinig. Siguradong marami pong mas may karanasan kaysa sa akin. Saglit na lumayo ang tingin ni Hernandez. Noong edad mo ako, may taong nagtiwala sa akin. Nakita nila ang higit pa sa resume ko. Ngayon, ako naman ang gumagawa ng ganun. Muli niyang iniabot ang kamay. Kaya, Ginoong Soriano, may kasunduan na ba tayo? Matatag na nakipagkamay si Carlos habang ang kanyang isipan ay umiikot sa biglaang pag-ikot ng kanyang kapalaran. Opo, Ginoo, mayroon na po. Ang unang araw ni Carlos sa Hernandez and Company ay dumating sa ilalim ng maliwanag at walang ulap na langit, malayong malayo sa unos na bumaligtad sa kanyang landas. Nakatayo sa harap ng nagniningning na gusali, inayos niya ang bago niyang kurbata, isa sa ilan na binili niya gamit ang mapagpalang signing bonus at malalim na huminga. Bahagyang tumango ang gwardya. Magandang umaga, Ginoong Soriano, maligayang pagdating. Salamat, sagot ni Carlos, hindi pa rin sanay sa pagtrato sa kanya bilang taong may halaga. Nagmistulang panaginip ang mga nakaraang araw, mga papeles, background checks at mga pagpupulong. Lumipat na siya sa bagong apartment na may isang silid-tulugan malapit sa opisina. Payak lang ito pero komportable. Hindi pa siya namimili ng gamit. Tumatambay pa rin sa isip niya ang boses ng kanyang ina. Mag-ipon muna, saka gumastos. Walang ingay siyang inakyat ng elevator patungong ika-85 palapag. Naroon si Gloria Solaris, naghihintay at nakangiti. Saktong oras, Carlos. Gustong-gusto yan ni Mr. Hernandez, inabot niya ang isang laptop at telepono. Sa'yo na ang mga ito. Halika, ipapakita ko ang opisina mo. Opisina ko? Ulit ni Carlos, gulat. Akala ko sa shared desk ako o sa bullpen. Bahagyang natawa si Gloria. Ang mga special assistant ng CEO hindi nagtatrabaho sa cubicle. Dinala siya sa isang sleek na corner office na may floor-to-ceiling windows. Nasa loob ang isang desk na gawa sa makinis na kahoy. May seating area at maliit na mesa para sa pulong.
Lahat ay maayos at elegante. Sa labas ng salamin tanaw ang buong lungsod sa napakagandang detalye. Akin to? Tanong ni Carlos, hindi makapaniwala. Lahat ng yan, kumpirma ni Gloria. Pero karamihan ng oras mo kasama mo si Mr. Hernandez o kaya'y naglalakbay kasama siya. At oo nga pala, siya raw ang bahala sa una mong kape. Iniwan ni Carlos ang kanyang mga gamit sa mesa at sumunod kay Gloria papunta sa opisina ni Hernandez. Nakatingin pa ito sa mga dokumento pero agad nang ngumiti nang makita si Carlos. Carlos, eksaktong oras, pakisara mo ang pinto. Marami tayong dapat talakayin. Sa loob ng 2 oras, ipinaliwanag ni Hernandez ang magiging papel ni Carlos. Malalaking responsibilidad, pag-unawa sa mga pandaigdigang uso sa pananalapi, pagsusuri sa mga regulasyon at pag-aaral ng kultura ng kumpanya mula sa loob. Higit pa ito sa inaasahan ng karamihan sa kanilang unang araw, higit pa sa inakalang kakayanin ni Carlos. Sa isang sandali ng pahinga, hindi napigilan ni Carlos na magsalita. Ginoo, sigurado po ba kayong handa na ako para sa lahat ng ito? Ibinaba ni Hernandez ang hawak niyang panulat at tumingin kay Carlos ng seryoso. Walang sino man ang tunay na handa, Carlos. Kaya nga umiiral ang trabahong ito para ihanda ka. Itinuro niya ang bintana. Tingnan mo roon. Ano ang nakikita mo? Pinagmasdan ni Carlos ang tanawin, isang lungsod na buhay sa kilos. Mga gusali, mga opisina, mga tao, buhay na nagpapatuloy. Ako, nakakakita ako ng potensyal, sabi ni Hernandez. Mga problemang naghihintay ng solusyon, mga ideyang naghihintay matuklasan. Pero ang hindi ko nakikita mula rito sa itaas ay ang katotohanang pantao, ang mga kwentong hindi lumalabas sa spreadsheet o report. Lumapit siya kay Carlos sa bintana. Diyan ka papasok, ang pinanggalingan mo, ang pananaw mo, mahalaga yon, hindi dahil iba ka sa akin, kundi dahil iba ka. Isang katok ang nakagambala sa kanila. Sumilip si Gloria. Pasensya na pero nagtitipon na ang board para sa quarterly meeting. Tumango si Hernandez sa kamuling tumingin kay Carlos. Halika na. Ipakita natin sa kanila kung ano ang hitsura ng tunay na integridad. Salamat, Gloria, sabi ni Hernandez nang makalabas ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Carlos. Handa ka na ba? Maaring nakaka-overwhelm ang board meeting sa simula, pero ang pinakamainam na paraan para matuto ay ang makibahagi mismo. Handa na po ako, sagot ni Carlos. Sinubukang maging mas kumpiyansa kaysa sa nararamdaman niya. Tulad ng kanyang inaasahan, nakakatakot ang boardroom, makinis at malawak. May 16 na veteranong executive na nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Karamihan sa kanila ay dekada nang humuhubog sa mundo ng pananalapi. Habang ipinakikilala siya ni Hernandez, dama ni Carlos ang bigat ng kanilang mga titig, puno ng pag-usisa, pag-iingat at sa ilang mata, pag-aalinlangan. Mga ginuot ginang, panimula ni Hernandez, ito si Carlos Soriano, ang bago kong special assistant. Sasama na siya sa ating mga pagpupulong mula ngayon. Isang lalaking may kulay, pilak na buhok, sa harapan ng mesa, ang bahagyang napataas ang kilay. Mukhang bata pa siya, Theodore. Sa pagkakaalala ko, hindi natin napag-usapan ang posisyong yan. Matiim ang tingin ni Hernandez. James, sa tagal kong pamumuno ng kumpanyang ito, natutunan kong pahalagahan ang halaga ng bagong pananaw. Ang presensya ni Carlos dito ay sinadya. Ang banayad ngunit matatag na pahayag na iyon ay nagsara ng usapan. Habang nagpapatuloy ang pulong, nanatiling tahimik si Carlos, sinisip-sip ang mabilisang talakayan tungkol sa galaw ng merkado, pangmatagalang estratehiya at malalaking pamumuhunan. Kapag may teknikal na termino o komplikadong datos, bahagyang yumuyuko si Hernandez para magbigay ng maikling paliwanag upang hindi siya mapag-iwanan.
Pagkatapos, lumipat ang usapan sa isang gumugulong na kumpanyang pangmanupaktura kung saan malaki ang puhunan ng kumpanya. Hindi suportado ng mga numero ang patuloy na pakikibahagi, sabi ng CFO, isang babaeng may matalim na tampok at matatag ang tindig. Dapat nating i-liquidate ang assets at umatras. Pero mawawalan ng trabaho ang 1,700 katao, tugon ng isa pang executive. Umiikot sa plantang yon ang buong bayan. Iiwanan natin sila ng walang-wala. Bigla lumingon si Hernandez kay Carlos. Ginoong Soriano, tahimik ka yata, ano ang pananaw mo? Tumigil ang lahat, napako ang lahat ng mata sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Carlos. Hindi siya eksperto, pero agad niyang naalala, hindi siya narito dahil lang sa kanyang technical skills. Narito siya dahil sa kung sino siya. Lumaki ako sa isang lugar na nawalan ng pangunahing employer, simula ni Carlos habang lumalakas ang kanyang tinig. Hindi lang mga trabaho ang nawala, apektado ang mga pamilya, ang mga paaralan, pati kalusugang pangkaisipan, kumalat ang epekto sa lahat ng aspeto. Huminga siya ng malalim. Bago tayo gumawa ng desisyong nakabatay lang sa numero, iminumungkahi kong maghanap ng alternatibong istruktura, isang paraan na makapagsalba ng mas maraming trabaho habang inaayos ang pangunahing problema. Sandaling katahimikan, tumango si Hernandez, bakas ang kasiyahan. Yan ang dahilan kung bakit ko siya dinala rito, anya. Bumuo tayo ng isang espesyal na komiteng titingin sa mga alternatibo. James, Elaine, makipagtulungan kayo kay Carlos. Pagkatapos ng pulong, isa-isang lumabas ang mga executive. Ilan ay tumango kay Carlos, isang pagkilalang hindi niya inaasahan. Nanatili si Hernandez sa kanyang upuan, tinitingnan si Carlos na may tahimik na pagmamalaki. Magaling ang ginawa mo, sabi niya. Nagsalita ka batay sa karanasan, hindi ka nagtangkang mang-impress, nagsabi ka lang ng totoo. Malaki ang tapang na kailangan para doon. Maraming salamat po sa pagkakataon, Ginoo, tugon ni Carlos, buong pagpapakumbaba. Umiling si Hernandez. Ikaw ang may utang na loob sa sarili mo, Carlos. Huwag mo yang kalilimutan. Tumingin siya sa bintana, pinapasok ng sinag ng araw ang boardroom. Hindi inagos ng bagyo ang kinabukasan mo. Sa totoo lang, doon ito nagsimula. Lumapit si Carlos sa bintana sa tabi niya. Sa ibaba, buhay na buhay ang lungsod. Abala, masigla. Nagmamadali ang mga tao sa bangketa. Puno ang mga kanto ng taxi. At sa kung saan man doon, inisip niya, marahil may isa pang bagong graduate na patakbo sa panayam, humahabol sa pangarap, tulad niya noon. Napangiti siya. Hindi siya nakapasok sa Hernandez at Company sa tradisyonal na daan. Ang landas niya ay hindi inaasahan, binasa ng ulan at hinubog ng isang sandaling madaling palampasin. Pero ngayon, nauunawaan ni Carlos ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa titulo o sweldo. Nabubuo ito sa mga desisyong ginagawa kapag walang nakatingin o kapag ang nakatingin ay isang taong napakahalaga. Hindi winasak ng bagyo ang kanyang pag-asa. Ipinakita nito kung saan talaga ito dapat magsimula. Isang landas na ginabayan ng karakter, pinagyaman ng layunin at binuo ng tapang na gumawa ng tama kahit na may kapalit.